Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. At totoo po yung inawit natin, our God is good and our God is great. Dahil po doon, dapat lamang po na tayo magbigay sa Kanya rin ng dakilang pagsamba at pagpupuri ngayon po umagang ito. So let us focus ourselves, our minds, at sabay-sabay po natin i-declare at sabihin natin sa sarili natin ang pangakong ito. Ready po? Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, tulad po ng binanggit namin, nandito po kami, Panginoon, para makinig at para po sumunod. Nawa nga po, Panginoon, ihanda niyo po ang puso namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we speak to ourselves. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to focus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to listen. At tulungan niyo po kami, Panginoon, to obey. Bless your word this morning, Lord God. Ikaw ang marinig po namin at ang kapangyarihan mo ang kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama namin. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Sino po dito ang masasabi mo na ikaw ang paborito ng parents mo? Pakitas nga kamay kung masasabi mo na, ako, favorite ako ng nanay ko. O kaya, favorite ako ng tatay ko. Meron mo ba? Pakitas, talaga naman, may mga nagtaas talaga ng kamay. Oo, yung mga iba dyan, isang anak lang no? Kaya sila yung paborito. Alam niyo po, let me ask you this question. Kung ikaw yung hindi paborito ng nanay mo o ng tatay mo, anong naramdaman mo na may paborito siya? Natuwa ka ba? Na-inspire ka ba? Diba? Nalugod bang kalooban mo? Hindi. Alam niyo po sa mga workplace, halimbawa, masasabi ba ninyo na sa trabaho ninyo ay walang favoritism? Meron ba magsasabi rito? Sa opisina namin, sa work namin, sa trabaho namin, pantay-pantay ang boss ko, walang favoritism. Kapag nasasabi natin na, oo, pastor, walang favoritism sa trabaho namin, praise God, you're in a good place. You're in a good company. Pero kapag ka nasabi mo na, hindi, may paborito yung boss ko Alam niyo, may papangako ko, magulo sa inyong kumpanya. Demoralized yung mga kasama mo doon sa trabaho na yon. We always feel bad. We always feel negatively kapag ka meron nangyayari ng mga gantong uri ng mga situation sa bahay man, sa pamilya man, and actually, maski sa church. Ganyan po yung nararamdaman natin. Now, favoritism is not bad manners. Hindi lang siya basta bad manners. Favoritism is not only a small issue, but actually, according to the Bible, favoritism is a sin. Grabe naman, pastor. Sin ka agad? Hindi ba pwedeng infringement lang? Hindi ba pwedeng little offense lang? Actually, according po sa Bible, favoritism is a sin. Kaya kung meron po sa atin dito, hindi mo napapansin, pero napapansin na iba, you play favorites, napapansin na iba, may kinikilingan ka, may tinatangi ka, hindi natin alam. Bakit kaya ganito nangyayari sa pamilya ko? Ba't kaya ganito nangyayari sa buhay ko? Yung pala, meron na nagaganap na favoritism. Saan po sa Bible yan? Basahin po natin. James chapter 2, verse 1 hanggang verse 9. Dahan-dahanin lang po natin yung pagbasa kasi medyo mahaba-haba po ito. Okay, James chapter 2 verse 1 to 9. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Yan, verse 1 pa lang, maliwanag na, dapat daw pantay-pantay ang tingin sa lahat ng tao. Verse 2, kung may pumasok sa inyong kapulungan, ng isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit. At inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. Okay? Sabi mo sa magara yung damit, dito po kayo, sir. At sabi mo sa mahirap, dyan ka lang, tayo ka lang dyan. O kaya sabi mo, sa sahig ka na lang umupo. Verse 4, nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Verse 5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama
sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Verse 6, ngunit, hinahamak ninyo ang may hirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapis sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa mga marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa, verse 8, kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari, ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po, verse 9, maliwanag. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. Okay, maliwanag po yan dyan. Hindi ko naglagay niyan. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan. Ano raw pong dapat gawin? Dapat kayong parusahan. Favoritism is not a simple matter. Favoritism is not a basic, problem wherever we may be. It is a sin. At dahil ito po isang kasalanan, malaki po ang impact nito sa atin po mga buhay. Bakit ito kasalanan? Yun po nga aralin natin ngayon. Bakit siya naging kasalanan, itong favoritism na ito? Pero bago po natin sagutin, kailangan po muna natin tukuyin. Pastor, ano ba yung favoritism? Baka naman mamaya, hindi naman pala favoritism yung pinagagawa natin na pagkamalan lang natin na favoritism. Okay, una po, what favoritism is not? Ano ba yung hindi favoritism? Situation number 1, yung ate mo sakitin. Mas inaalagaan siya ng nanay mo, mas pinapansin siya ng nanay mo, mas ginagastusan siya ng nanay mo kaysa sa'yo. Favoritism ba yon o hindi? Hindi. That is compassion. That is kabutihan po yun. Natural. May sakit yung ate mo eh. Pero alam niyo po, nakakalungkot, may mga naririnig po akong ganyang reklamo. Meron mga anak, lumalaki, na may hinanakit sa magulang kasi mas inaalagaan daw nung nanay niya, yung ate niya, na sakitin kaysa sa kanya. May mga lumaki na ang feeling po nila hindi sila mahal ng nanay nila dahil favorite daw yung kanilang ate na lagi na lang may sakit. No, that is not favoritism. That is compassion. Isa pa ho, laging binibigyan ng nanay mo ng pera yung kapatid mo na masipag maghugas ng pinggan. Kesa sa'yo, na cellphone ng cellphone. Favoritism ba yan o hindi? Hindi. Ano tawag doon? Reward. Yun ang tawag dyan. Hindi ho yan favoritism. No, that is a reward. Tapos, hindi ka na nga binibigyan ng pera. Lagi ka pang pinapagalitan dahil tamad ka. Favoritism ba yon? Hindi yun favoritism. Ano po tawag doon? Letter D. Disiplina ang tawag doon. Pero alam niyo po sinasabi natin yan. Pero sa ibang mga tao, ang tingin yan, nakahilata na sila araw-araw sa bahay. Sasabihin pa nila, sila yung laging pinagdidiskitahan. At favorite, yung kapatid na masipag. Now, it happens. It happens every day. Isa pa ho, worship team, okay? Mas madalas i-assign ng music director sa solo part yung maganda ang boses kaysa doon sa kaibigan niya. Favoritism ba yun o hindi? Hindi yung favoritism. Ano tawag doon? It is stewardship. Tama lang yun. Sino gusto mong i-assign? Yung sintunado. Sino gusto mong i-assign? Yung wala sa tono. Siyempre, ang i-assign lagi yung mahusay, yung may training, yung magaling, yung marunong kumanta. Unless gusto mo na pag-practicean ninyo yung worship service natin. Gusto niyo ba yon? Ba't yan na in-assign mo, Pastor? Para ma-practice siya. Hindi naman practicean dito. So, hindi ho yung favoritism. That is stewardship. Isa pa. Merong isang leader, may isang tao, naghahanap ang church halimbawa ng gagawing leader, ayaw ni pastor na gawing leader yung isang tao na yon. Kasi, divisive, tapos merong pinagmumulan, siya yung pinagmumulan ng mga kwento-kwento, ng mga usap-usap, pero popular siya at maraming kaibigan. May favoritism ba si pastor against him? Wala. Ano tawag doon? Ano tawag dyan? Discernment. Nung na-discern ni pastor na pag ito nilagay ko, gulo. Pag ito nilagay ko, magkakaroon ng ganto't ganyan. Problema lang ito. Alam niyo po, bilang pastor, medyo matagal na rin po akong pastor, isa pong natutunan ko, mas madaling maglagay ng tao kaysa magtanggal ng tao. Huwag mo na lang ilagay kung duda ka. Kasi mahirap tanggalin.
Okay? Isa pa, panghuli. Hindi pala panghuli, dalawa pa. Merong empleyado na mabilis ma-promote kesa sa'yo dahil lagi siya nakakakota. Favoritism ba yun? Hindi. Ano tawag doon? Letter P. Professionalism. Tama lang, laging nakakakota. Diba? Sumusunod. Hindi late. Ikaw, dahil ang tagal mo na, ang feeling mo, tagapagmana ka na ng kumpanya. Ang feeling mo, pwede ka nang malate, tapos pagka 30 minutes bago mag-uwian, nasa CR ka na, nagpupulbo ka na ng ilong mo. Feeling ganon. So, hindi professional. Okay? So, hindi yung favoritism. Ito. Panghuli. Mahirap lang kayo. Isa lang ang kayang pag-aralin ng parents mo sa inyong dalawang magkapatid. Sino ang dapat pag-aralin? Yung nakatatanda o yung mas matalino at masipag mag-aral? Dapat yung may potensyal. Ano mo sabihin na ako nakatatanda, dapat ako mauna. Nakatatanda ka nga, tamad ka naman. Pero yung isa, mas masipag mag-aral, nakikita mo naman, aral ng aral, pasok ng pasok, dapat po, unahin po natin yon. Hindi yun favoritism. Ano tawag doon? Letter W. Wisdom. So, ito yung mga binanggit natin na ito, compassion, reward, discipline, stewardship, discernment, professionalism, and wisdom. Madalas po, ganyan yung nangyayari sa pamilya, sa bahay, sa grupo, sa church, pero napagbibintangan lagi na favoritism. So, bago natin sabihin na, yung isang tao yan, may favoritism yan. Ingat muna tayo kasi nga, sin yung favoritism. Baka naman hindi favoritism, baka naman compassion. Ba't siya na lang lagi binibigyan ninyo ng t-shirt na luma? Ba't na lang siya lagi binibigyan nyo ng ganito? Baka mas nangangailangan. Baka mas kailangan ng asiste kaysa sa atin. Diba? Baka naman yun ay wisdom. Baka naman yun ay, discernment. Hindi naman pala favoritism. So, ano ba talaga ang favoritism? According po sa Webster Dictionary, favoritism is the practice of giving unfair, preferential treatment to a person or group at the expense of another. Himay-himayin po natin ng kaunti yan. Ang favoritism daw po is an unfair treatment. Hindi patas. No, unfair. Kaya nga may preferential treatment. Bias. Mas bias ka kaysa doon sa iba. Kung pantay ang pinag-uusapan, mas pipiliin natin yung isa kasi meron tayong bias, meron tayong kinikilingan. Yun daw po yung favoritism. Una, it's an unfair treatment. Pangalawa, to a person or group. Ang favoritism po ay nakakonfine lang sa mga tao. Atin-atin lang. Kung favorite mo, McDonald's versus Jollibee, favorite mo yung Jollibee, hindi favoritism yun. Kasi si Jollibee, bubuyog. Hindi siya tao. Si McDonald's, baka sakali pa. Hindi, joke lang. Pero, di ba, pang tao lang siya. Hindi pwede sabihin na favorite ko yung gantong sinihan o favorite ko yung gantong palabas. Hindi, sa tao lang siya involved. At panghuli, at the expense of another. Meron daw apektado na ibang grupo o ibang tao na naiwan, sila yung hindi favorite, sila yung bias against them. So pagka merong apektado na ganun. According po sa Greek, ang ginamit po na word dito ay prosopolepsia, meaning two words, face and to receive. In other words, parang face value. No, tinanggap mo lang siya based sa face. Depended sa nakikita mo lang. Yun po yung ibig sabihin nito sa Greek. Or to judge or treat someone based on outward appearance or status. Bias tayo sa isang tao. Bakit? Outward appearance. Yung binasa natin kanina, anong outward appearance niya? Magara ang damit. No, anong outward appearance niya? Marami siya mga singsing. No? Marami siya mga bato-bato sa kanyang katawan. He is wealthy, well-groomed. Maganda yung position, maganda yung status. Therefore, didikit ako sa kanya. Favoritism. Yun po yung definition niya. It means unjust discrimination, bias, and preferential treatment. Kanina po, tinignan natin examples ng mga hindi favoritism. Tignan naman po natin ngayon, balikan natin yung examples natin kanina. Paano siya nagiging favoritism? Mas inaalagaan ng nanay mo yung ate mo kaysa sa'yo dahil kamukha niya.
Magkamukha silang dalawa, pati ugali. Favoritism yon kapag kaganon. Malinaw. Laging binibigyan ng nanay mo ng pera, yung kapatid mo, kalaro mo lang naman sa cellphone yung kapatid mo lagi. Pero siya binibigyan ng pera, favoritism yun kapag kapo ganon na sitwasyon. Yung music director, kanina, inaasay niya lagi na mag-solo, kumanta, o kung anuman, yung isang tao, dahil kaibigan niya. Favoritism po yun. You see, same situation, na bago lang ng kaunti, naging favoritism na. Kaya kailangan natin maging matalino. Kailangan natin makita kailan siya favoritism, kailan siya hindi naman nagiging favoritism. So, employee, na-promote lagi, nauna sa'yo dahil sip-sip. Iba na yun. Favoritism na talaga yun. Obvious na po yan, kaganyan. So mga kapatid, it happens every day. Kahit sabihin natin, hindi, walang ganyan sa bahay namin. It happens every day. Pero hindi dapat nangyayari po ito sa mga Christians. So pag Christian tayo, isipin po natin yan, hindi ito dapat nagaganap at hindi ito dapat bahagi ng atin po mga buhay. Let's see why favoritism is unacceptable for God's people. Bakit po siya hindi katanggap-tanggap sa mga Christian? Una po sa lahat, favoritism is un-Christian. Hindi po siya bagay sa mga Christian. Verse 1, Santiago 2, verse 1. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo, na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat. Yung verse na yan, tingnan niyo po sinasabi dyan, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo. If you are a Christian, if you are a believer of Jesus, hindi raw po tayo dapat nagtatangi ng ating kapwa. Because it is un-Christian. Therefore, it is disobedience. Alam niyo po yung verse na yan, kanina ginamit dyan yung word na dapat. Kapansinin niyo po yung word na dapat dyan sa verse na yan. Sabi niya, bilang mananampalataya, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo. Pag ginamit po yung word na dapat, anong ibig sabihin yan? Pag ginamit ka ng dapat, it is commanded, unang-una, it is expected, and it is a norm for all believers. Ito daw po ang dapat na normal na ginagawa natin. So kapag hindi po natin ginagawa, it is disobedience. It is un-Christian, it is disobedience. Nagiging disobedient po tayo doon sa normal na expectation sa atin po ng mga Christian. Also, it is not Christ-like. Siya nga ay disobedience na, hindi rin siya Christ-like. Hindi ka kamukha ni Kristo. Kasi binasa po natin sa verse 1, sabi, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo. Aba, mananampalataya ka pala kay Jesucristo. Di dapat, alam niyo po sa counseling, sa mga psychology, yung pong word na dapat, hindi po yan ginagamit kapag ka nagka-counsel ka, nag-a-advise ka. Kasi parang pinupuwersa mo yung tao na dapat maging mabait ka. Yun nga, struggle ko, hindi ko na kaya maging mabait sa counseling. Pero sa Christian, na ang Holy Spirit ay nasa iyo, when we claim that Jesus is in us and we are filled by the Holy Spirit, then we can say, dapat magpaka-Kristiyano ang isang Kristiyano. Of course. Di ba parang lalaki, nag-asawa ka, dapat magpaka-lalaki ka. Lalaki ka Ngayon, Kristiyano ka, dapat magpaka-Kristiyano ka. Kristiyano ka Ngayon, kung hindi ka Kristiyano, di sige, hindi natin i-expect na magpaka-Kristiyano ang hindi Kristiyano. Pero if you are a Christian, impose it upon yourself na dapat hindi tayo nagtatangi ng tao. Because that is un-Christian and that is not Christ-like. Ano ba ginawa ni Jesus? Kung si Jesus ay may favoritism, sino kaya ang pinili niya na 12 disciples? Hindi siya pipili ng Judas. Diba? Hindi siya pipili ng mga zilot, tulad ni Simon. Hindi siya pipili ng mga magsasaka, mangingisda. Hindi siya pipili ng ganyan. Kukunin niya mga doktor, mga mayayaman. Yan ang kukunin niya. Hindi niya aawayin yung mga matatalino at mayayaman. Hindi. Babatiin niya lahat yun kung may favoritism siya. Buti na lang po si Jesus, walang favoritism. Kahit tax collector, tinatanggap niya. At sabi sa Bible, ano ang tawag kay Jesus? Friends of sinners. No? Friend of sinners. Kaibigan ng mga makasalanan.
Buti na lang walang favoritism si Jesus kasi kung hindi, walang papasa sa atin kay Jesus. Lahat tayo reject, lahat tayo cancel kay Jesus. Buti na lang. So tayo po bilang Christian, dapat po wala tayong reject, wala tayong kina-cancel, wala tayong dinidiscriminate. Dapat po lahat welcome at tinatanggap po natin because that is the Christ-like thing to do. Favoritism also is ungodly. Nako, ngayon nakikita na natin bakit sin ang favoritism because it is ungodly. Paano siya naging ungodly, pastor? Because even God, listen mga kapatid, even God Himself does not show favoritism. Romans 2:11, tignan niyo po itong verse na ito. Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Sa English, sabi po dyan, for God does not show favoritism. Malinaw po ba yan? Malinaw po yan sa English. Tapos tayo, we play favorites, nagtatangi, hindi po pwede yan. Dahil ang Diyos, hindi po ginagawa yan. Na minsan yung tao, feeling niya parang ang bait-bait mo sa Kanya. Parang, wow, bait-bait sa akin. Pero naiinis na pala yung Diyos sa atin. Kasi sinasabi ng Diyos, hindi naman ganyan tinuturo ko, hindi naman ako ganyan, ba't ka ganyan? Alam po ng Panginoon. So, ang tunay na maka-Diyos ay mabuti sa lahat. Hindi mabuti sa napili lang niya na maging mabuti. Ang tunay na mabuti sa lahat. Hindi pili ang kanyang pinagpapakitaan ng kabutihan. Pero pastor, baka may magtanong lang, no? Di ba ang Israel, paborito ng Diyos? Paborito ba ng Diyos sa Israel? Oh, di ba? Sabi sa Bible, Israel daw ang apple of His eyes. Masarap po ba ang buhay ng Israel? Kung ganun din lang ang paborito ng Diyos, ayoko maging paborito ng Diyos. Kita nyo naman ang nangyari sa Israel. Mula pa nung unang panahon pa lang, walang nangyari kundi puro gyera, puro gulo, puro parusa, puro nilamon ng lupa, kung ano-ano nangyari sa Israel. No, magkakaroon ng kaunting kaunlaran. Ang Israel, 70 AD, nabura na sa mapa ang Israel. At kailan lang po naging bansa ulit ang Israel? 1948. 1948, nagbotohan lang sa United Nations. At kung muntik pang matalo sa botohan ng Israel, ayaw sa kanila. Yung mga bansa na kapaligid sa kanila, naging bansa sila 1948. 1949, ginigyera kagad sila ng 5 mga bansa. Ang dami na kagad gustong umubos sa kanila. At hanggang ngayon, pumunta po kayo sa Israel, yung mga kabataan may dalang baril. Aba, ano ba naman yan? Ganyan ba ang paborito? Kung ganun din lang ang paborito, buti na lang at hindi po ganun ang nangyayari sa Pilipinas. Paborito tayo ng lindol. Yun nga lang. Buti na lang, hindi. So, God does not show favoritism. Buti na lamang po. Another one, una, favoritism is unchristian. Pangalawa po, favoritism is unwise. Hindi katalinuhan na marunong tayo magtangi ng tao. James chapter 2, 2-4. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing, ito na yung binasa natin kanina, hindi ko na ulitin, no? Mag-aarad damit, dumating din yung isang dukha, no? Tapos gusgusin itong dukha na to, tapos sabi mo, dito ka maupo, ikaw, tumayo ka na lang dyan. Punta po tayo sa bandang huli, verse 4. Kapag ganoon daw po tayo, punta po tayo, verse 4 please, tumayo ka na lang dyan, o kaya isasahig ka na lang maupo. Ano raw po yun? Pakilipat ang slide please. Ayan, tama. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya sasahig ka na lang maupo. Ano raw? Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Hindi ka na raw marunong humatol. Mali ka na raw magdesisyon sa buhay. Mali-mali na ang ating mga diskarte kapag tayo po ay nagtatangi ng ating kapwa. Anak man yan, empleyado man yan, kaibigan man yan, church member man yan. Kapatid, mali ang diskarte mo sa buhay. Humahatol ka ng mali. At dahil humahatol po tayo ng mali, it is foolishness. Isang malaking kamangmangan, isang malaking kahangalan, at isang malaking gulo
ang pinapasok po natin kapag ganyan tayo magdesisyon. Because foolishness, it is foolishness because it clouds our minds. No, yung isip po natin na tatabunan. Hindi tayo makaisip ng maliwanag. Lumalabo ang isip natin. Mali ang ating appreciation at pag-unawa sa sitwasyon. Bakit daw po mali? Kasi nagbabase na tayo sa maling basihan. Ang basihan na natin yung yaman, basihan na natin yung karakter, yung ganda. No? Instead na karakter o sincerity, instead na yung mga tamang basihan or kalooban, instead na yon ang basihan natin. Ang basihan na po natin yung mga panlabas. Remember yung Greek word kanina ng favoritism, di ba? Face value. Yun ang atin po nagiging basihan. So mali ang patakaran or mali ang ating criteria for judgment. Kunyari, singing contest. Criteria for judgment, pleasing personality, 80%. Nag-singing contest ka pa, tapos pleasing personality ang 80% ng criteria. So, mali. Marami pong tao, ganyan ang criteria. Mali. May mga tao madaling ma-impress. Pag nakakita ng regalo, gusto yung regalo dahil doon sa wrapper. Kahit na hindi alam yung regalo. Alam niyo ba kapag ka-Christmas party, di ba meron tayo mga daladalang gifts? Pag sinabi natin na ilatag lahat ng gifts na yan, kunyari ilalatag dito sa stage, lahat ng gifts. Okay, ang ginagawa po natin sa church natin kapag Christmas party, lahat po ng gifts nakalatag sa stage. Tapos kapag ikaw yung nabunot, pipili ka ng gift mo. Alam nyo, we announce na yung mga gifts na dinadala natin dito pag Christmas, walang balot. Kasi alam nyo ba, dati, pagka may mga balot, yung mga gifts, nilatag natin lahat. O ikaw ang unang-unang pipili, pangalan mo nabunot, pumili ka ng gift. May balot lahat ng gift. Alam niyo ba kung ano ang laging unang napipili? Kung kayo, ano pipiliin nyo? Di ba? Yung malaki, ang pipiliin ka agad natin. Pero alam niyo, yung mga mamahalin, nasa maliit. Ang singsing, nasa maliliit yan. Susi ng kotse, nasa maliliit yan. Pero kukunin mo, yung malaki. So pagbukas mo, palanggana. Syempre, ang laki ng palanggana . Ganun po ang mentality natin. No, minsan na-attract tayo, nai-impress tayo kapag ka malaki, makulay, maningning. Pero pag binuksan mo na, kapag umattend kayo ng kasal, ang lalaki, di ba, palakihan ng mga regalo, yung pala talyase, pagbukas niya, ang lalaking kawali. Pero yung mga maliliit, mga titulo, minsan nagkaroon po kami ng Christmas party somewhere else. Ang binigay lang niya, ganito lang kaliit na box. Tapos, pag hila ng ribbon, ang haba ng ribbon, hila. Ang haba ng hinila. Tapos, ang dulo pala ng ribbon, ting, susi. Diba? Susi ng, kahit anong susi yan, okay sa akin yan. Kaya pala, susi ng kotse. Diba? Hindi ako nakabunot. Diba? Good things come in little packages. Kaya wag ho tayo masyadong may impress. Isa nakakita tayo ng trabaho, gusto ko sa trabaho na to. Bakit? Ang ganda ng kanilang office. Ang lambot ng sofa. Ang laki ng TV. Nai-impress tayo sa mga panlabas. Maski naman sa mga nagugustuhan natin na tao . Di ba? Pag nagka-crush ka, ba't ka nagka-crush sa kanya? Dahil ang ganda ng buhok, ang ganda ng mata, ang ganda ng kilay, puro ang ganda, panlabas. Pero hilamusan mo. Pag hinilamusan mo, nalalaglag yung mga pilik mata. Tanggalan mo ng filter. Kaya ngayon, ang daming nabobola . Dahil, meron akong nakilala sa internet. Magka-chat kami, magka-video call kami. Puro filter. Pero pag nakita na kayo sa harapan, ikaw ba talaga to? Pareho kayong dismayado sa isa't isa. Kasi pareho kayo naka-filter. Ang madali ho tayong ma-attract pagdating po sa mga panlabas na kanyan. Pero tayo mga Christians, sana po, we become wiser this time. Sana mas matalino na tayo ngayon. Sana mas alam na natin na hindi tayo dapat nakabase lang sa mga, sa panlabas, kundi sa kalooban. Sincerity, character, kasi yung panlabas, pag nawawala yan . Pero yung pagkatao, napakalalim po niyan. Kaya yan po ang i-develop po natin. So, also, foolishness becomes, favoritism becomes foolishness because it leads to wrong judgment.
Kapag may favoritism po tayo, mali ang ating mga nagiging judgment. It leads to poor decision making. Appointing qualified people, na nangyayari po yan, mali yung in-appoint natin, kasi kakilala, kasi kaibigan, kasi kamag-anak, kasi ganto, kasi ganyan. Meron po akong nabalitaan, isang church. Hindi naman itong church natin. Meron po akong nabalitaan na isang church na na-excite sila bigla. Kasi maliit lang po yung church, tapos merong dumating, merong umattend sa kanila na bihis. Naka-long sleeves, naka-tuck-in, maganda yung relo, tulad nga nung binabanggit sa James 2 kanina. Tapos nung ini-interview na nila, abogado pala. Sabi na, lawyer pala to, si kuya. Alam niyo po, dahil abogado, yung kanilang bagong member na yon, na-excite yung buong church, inassign nila kagad na maging leader. Naging leader kagad. At dahil po yung tao ay maganda ang kotse, at yung tao po ay mataas ang pinag-aralan, merong titulo, at leader kaagad doon sa church dahil na-impress sila, pinag-sermon nila kaagad, inassign nila kaagad sa ganito, ginawa kaagad na ganyan. Maya-maya ito pong tao na to, parang inuutos-utusan na sila. Itong tao na to, parang kinakawawa na sila. Siya na yung naging isa sa pinaka-highest doon sa church na yon. Siya na yung nasusunod dito po sa tao na to. Alam niyo po sa church po natin, meron po tayong sinusunod dito na 4C. Siguro familiar na tayo by now kung ano po yung 4C na yan. Para po sa hindi pa familiar, meron po tayong sinusunod na 4 letter C sa church natin bago po natin i-assign o bago po natin nagawin na worker or leader or kung ano man. Una-una po is calling. Now, siguraduhin mo muna, may calling siya bago mo siya ilagay sa position na yan. Kunyari, ushering o worship team. May calling ka ba? Okay? Pangalawa, character. May calling ka nga, may character ka ba? Pangatlo, competence. Okay? May calling ka nga, pero competent ka ba? Magaling ka ba dyan sa gusto mong ministry na yan? At pang-apat, importante, commitment. Kasi baka meron ka itong tatlong ito, may calling ka, may character ka, may competence ka, wala ka namang commitment, hindi ka mahagilap. So dito po sa atin, kapag sinabi po natin na worker natin dito or co-worker po natin sa church natin, ibig po sabihin, pumasa doon po sa 4 na letter C na yon. Yung binabanggit ko po kanina, na lawyer na bigla naging leader, may calling ba siya na maging leader? May character ba siya? Ba't siya nang-aapi? May competence ba siya? Pareho ba ng loob ng korte ang church? At may commitment ba siya? Baka pagka siya ay na-discourage, iiwan na lang niya, lalayasan na lang niya bigla-bigla. So, importante po ito pong 4 na ito. So, foolishness is also foolishness because it leads to disunity. Unwise ang favoritism because it leads to disunity. It divides people sa mga gusto mo at mga ayaw mo na tao. Nadi-divide po yung mga tao. Therefore, it ensures chaos. It ensures trouble. It ensures envy, quarreling, jealousy, and ultimately, division. Kapag may favoritism, meron pong division. Hindi naman kailangan lang maging church yan. Minsan po, sa pamilya, nangyayari po yan. We have to avoid favoritism. Alam niyo po sa mga anak natin, kahit yata sabihin mo na walang favoritism, sasabihin pa rin nila meron. Sasabihin nila, akala mo lang wala. Pero meron. Sabihin nila na gano'n. No? Ewan ko, ganyan yung mga anak natin eh. Lagi na lang nakikita yung ginagawa doon sa kabila ng mga anak naman niya. No? Pero, we need to teach our children ng reward. Yung ginagawa ko ay reward sa kanya. Bakit ko siya binilhan ng bagong sapatos? Kasi pag inuutusan ko siya, hindi siya sumasagot ng wait lang po. Hindi siya sumasagot ng ako na naman. Hindi siya sumasagot ng ba't ako. Binigyan mo siya ng reward. No, yun po yung maganda eh. Dapat po ay walang favoritism sa bahay, pero dapat meron din tayong justice sa loob ng bahay natin. Alam nyo, pagka mayroong favoritism, laging may gulo.
Yung kanina, yung mga nagtaas ng kamay, nung tinanong ko kung favorite kayo ng nanay ninyo o ng tatay ninyo, nagkagulo ba? Ano? Alam nyo, sa Bible, si Joseph, favorite siya ng tatay niya. Anong ginawa nung kanyang 10 kapatid? Kasi wala pa si Benjamin nun. 11 pa lang sila nun. Ano ginawa sa kanya ng 10 kapatid? Kasi yung tatay niya, walang ka-wisdom. Pag binasa po natin ang book ni Joseph, Genesis 37, doon pa lang, sinabi kagad doon, paborito ni Jacob si Jose. Kaya binigyan niya ng ganitong uri ng damit. Sa Bible mismo, sinasabi, pag ganun po ang opening statement, alam mo na ang ending nito, gulo. Sa bahay po natin, kapag ang opening statement ng anak mo, paborito mo naman lagi si bunso. Pagka ganun ang opening statement ng anak mo, ay abatan mo na, kapatid. Kasi gulo ang ending niyan. Ano ang nangyari kay Joseph? Pinagtangkaan. Actually, nakalusot na lang siya pero balak siya itumba ng mga kapatid niya. Buti lang sinabi, pagkakitaan na lang natin kaysa itumba natin itong kapatid natin. O, buti na lang. Si Cain tsaka si Abel, itinumba talaga ni Cain si Abel. Kasi ang feeling nitong si Cain, favorite ng Diyos si Abel. At hindi siya ang favorite. Basta may favoritism po, may gulo. Kaya tayo po sa mga bahay-bahay po natin, let us do our best to be fair sa mga anak natin. Pero pastor, paano naman yun? Yung isang anak ko, ang sweet. Yung isang anak ko naman, hindi ako, binabastos pa nga ako. Pag inutusan ko, sasabihin sa akin, ba't ako pa, kaya mo naman yan. Paano ka naman talaga hindi magkakaroon ng di ba? Yun nga po we need to make it clear na hindi ito favoritism, it is reward. At kung ikaw naman ang favorite sa bahay nyo, kung sakali man na meron dito, na ikaw ang favorite, wag mo nang ipangalandakan. No, wag mo nang ipaalam sa lahat na ako ang paborito ng nanay ko dito. Wag mo nang ipaalam. Kasi hindi mo alam, nagkakaroon ka ng mga lihim na kaaway. Kita nyo si Abel, niyaya ni Cain. Sabi ni Cain, banding tayo. Labas tayo, di ba? Tagal natin hindi nagbabanding. Yung pala, itutumba. Kita nyo si Joseph, walang kaalam-alam, pinagpaplanuhan na siya ng kanyang mga kapatid. Yung pala, iuhulog at ibebenta. So, ganoon din po tayo. Kung tayo po yung magulang at may favorite ka na anak, sana wala, pero kung meron, wag mo nang wag mo na i-broadcast. Buti pa yung ate mo matalino. Ikaw, tamad. Wag mo na i-broadcast. Buti pa yung kapatid mo, masipag. Ikaw, pabigat hanggang ngayon. Kami yung magkakapatid, meron po kaming kapatid na favorite ng nanay ko, pero hinayaan na ho namin. Ang laki magbigay Hindi namin kayang tapatan. Ikaw na, sige, ikaw na favorite, okay lang, di ba? Unless kung feeling ka na gano'n, masipag talaga yung kapatid ko, kaya siya na lagi maghugas ng pinggan. O kung kaya mong tanggapin, edi okay, di ba? Pero kung hindi, bilang mga magulang, wag mo nang ipangalandakan. Ganoon din naman sa trabaho, sa opisina, wag mo nang ipangalandakan na kung ikaw yung boss, may favorite ka, wag mo nang ipaalam sa mga tao. Bibigyan mo ng bonus, itago mo na lang. Yung mga lola dyan, nako. May paboritong apo. Pero itago mo na lang. Kung lola ka, tago mo na lang. Di ba? Bibigyan mo sila ng tigwa 100, yung isa, 200. Isingit mo na lang. Huwag mo na ipakita sa lahat. Kasi nagkakaroon talaga ng inggitan. At alam niyo po, yung inggit, napakalaki pong napakalaking mitya ng sumasabog na dinamita. Yung inggit na yan. Okay, so itago mo na lang. Right? So sa trabaho, ganyan din po sa trabaho. Alam nyo maraming empleyado, maraming empleyado nagre-resign. Maraming empleyado nagre-resign dahil nababypass ng favorite ng boss nila. Nangyayari po talaga yan. Kahit hindi naman magaling, napopromote. Mas magaling pa siya, mas matagal pa siya. Kaya nade-demoralize yung pong trabaho. At sa church, yan, hindi natin pwedeng palampasin to. Sa church,
That's why pastors cannot have favorites. Ever. Hindi pwede na magkaroon ng paborito ang mga pastor. Bawal. Kapag may nakikita na po kayo, Pastor Joe, para napapansin ko, lagi na lang siya yung kasama mo. Napapansin ko, lagi na lang siya yung nasa... Alam nyo, may mga pastors, may favoritism na, picture pa ng picture, post pa ng post. Nakikita na nga na may favoritism siya, tapos araw-araw, post pa ng post, lumabas na naman kami, binigyan ako ng ganito, ganyan. Lagi na lang ganun. Meron pa, iba mga pastors, like na like. Napapansin niyo ba yun? Yung lahat na lang, pansinin niyo ha, bakit pag itong taong ito nagpo-post, lagi na lang nakalike si pastor? Kahit walang kakwenta-kwenta yung post, breakfast, kumain ako ngayong umaga ng lugaw, ila-like, iya-heart, magko-comment pa, praise the Lord, hallelujah. Walang ka-wisdom. Alam niyo po, ang kalaban ng church ay disunity. Kasi yung sin, kalaban ng church yan eh. Pero lagi naman tayo nagpipreach against sin. Pero unity, disunity, hindi ko yung karaniwan napipreach eh. Kaya ang hindi natin alam, when we play favorites, nakakaroon po ng disunity, kilos po ng kaawayan sa church natin. So pag may nakita po kayo, may napansin po kayo sa akin, PM nyo lang ako, Pastor, napansin ko, lagi ka na lang dun sa bahay nila, dumadalaw ah. Oh, hindi yung, Pastor, ba't ganun? Ba't naman ganun? Meron akong kausap na isang araw, meron dumalaw na pastor sa kanya. Ang sabi niya sa pastor na dumalaw, Pastor naman, sipon lang naman ang sakit ko, dinalaw mo pa ako? Samantalang iba na may sakit, na-confine at lahat, hindi pa nadalaw. So, may mga dapat pong dalawin. Meron po mga kapatid na malaking problema, mabigat ang pinagdaraanan, meron po mabigat na karamdaman, matagal nang naratay, nade-discourage, nade-depress, may mga kailangan pong dalawin. Pero kung nagtatai ka, huwag mo namang antayin na dalawin ka pa. Lomotil lang yan, diatabs lang yan. Kailangan ba na ipanalangin ka ng lahat ng elder? Ililay hands pa? Ano yun, dadapa ka, lilay hands? Diba? So alam na po natin, no? Meron tayong dapat na, hindi favoritism, kundi wisdom. Okay, so ulitin ko po tayo po lahat na nandito, pati yung nanonood sa online, pag may napansin po kayo sa akin, na lagi na lang, ito ang kasama ko, ito ang pinagpe-pray ko, ito yung ganyan ko, post ng ganyan-ganyan, call my attention. Okay ho ba? Sagot. Okay call my attention. Kasi po, ang ending nun, hindi ko alam, ang ending pala nun, gulo. Sabihan niyo ako, Pastor, gulo yan. O, di ba? At least, nalalaman na po natin. Alam niyo po, isa yan sa sakripisyo. Kung meron po dito lang may calling, magpapastor kayo or magli-leader kayo, isa po yan sa mga sakripisyo ng isang pastor. Isa po sa sakripisyo ko, hindi ako umiinom ng malamig. Kasi inaalagaan ko yung lalamunan ko dahil mag-i-speak ako, magtuturo ako. Sakripisyo yan. Isa pa sa sakripisyo, kahit gustong-gusto mo na yung isang tao, hindi ka pwede maging malapit sa kanya. Kailangan professional level pa rin. Kasi lagi na lang may magsasabi, bakit ganun? Lagi pong merong ganun. At kailangan po natin na pakaingatan po natin yan. So, sa tulong po ng Panginoon, walang puwang ang favoritism sa church po natin na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. At nawa nga po, tulong-tulong po tayo na ito po talaga yung maging goal ng lahat po sa atin. And also yung mga leaders po natin, mga coordinators po natin dito, also, you must not have favorites as well. Na hindi pwede na siya lagi yung ina-assign mo, hindi pwede na pag siya ang gumawa, lagi na lang very good, kahit hindi. No, na pag siya may maling ginawa, hindi masabihan, hindi po pwedeng ganun. No, kailangan po pantay-pantay because favoritism is a sin. So the church must be the one place where favoritism cannot survive. Ito po yung dapat na lugar na dapat po ang favoritism hindi pwedeng lumago
sa lugar nito because Christ is the Lord of all. Favoritism is the beginning of disunity, and disunity is the beginning of chaos, and chaos is the beginning of destruction. Kaya pakaingatan po natin. But favoritism is not only foolish, it actually is a form of disobedience. Kaya pangatlo po natin, favoritism is unlawful. It is unwise, it is unchristian. Pangatlo, it is unlawful. Ito po ay labag sa batas. James 2:8 and 9. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Favoritism is unjust. Now, ito po ay unlawful, it is unjust. Naling mali po ito. May batas na nilalabag. Therefore, meron pong injustice. Kapag may favoritism, may injustice. Naranasan mo na ba na ma-bypass ka ng promotion sa trabaho? Naranasan mo na? Pag naranasan mo yan, talaga naman yung kalooban mo nag-aapoy. May injustice kasi na nangyari. Naranasan mo na ba nang elementary kayo, naglalaban kayo sa first honor, second honor, third honor, tapos ibinigay ng teacher yung first honor doon sa kumari niya, na anak ng kaeskwela, nanay ng kaeskwela mo? Naglalaban ng kalooban mo kapag may mga injustice po na ganyan. Kasi injustice. Minsan po, nagkaroon kami sa Christmas party, 5 grupo, presentation. Diba? Nag-present yung 1, 2, 3, 4, 5, nag-present. Ang pinakapangit, yung group number 4. Pero ang nanalo, group number 4. Bakit? Kasi yung judge, jowa. Yung nandun, yung isang member ng group number 4. Hindi pa nagsisimula ang labanan, alam na niya kung sino ang panalo. Yung feeling mo, injustice, nag-practice kami ng 2 linggo, 3 linggo sa presentation na to, tapos ang mananalo, yung hindi nag-practice, palibasa jowa yung judge. Diba? Merong injustice lagi kapag ka po merong favoritism. And also, another form of injustice. Ito po importante po ito. Another form of injustice kapag ka meron kang masipag na anak, at meron kang tamad na anak, pero pantay ang reward nila. Form of injustice po yan. No, yung isa, ang bait-bait, ang sipag, magalang, nag-aaral mabuti. Yung isa, bulakbol, masuwayin, suwail, lapastangan. Pagkatapos, nung nagbigay ka ng, ano ba maganda ibigay? Mana. Kunyari, may mana ka. Meron kay Papa Mana. Nagbigay ka ng mana, di ba? Eksaktong-eksakto. O nagbigay ka ng pabor, eksakto. Ano mararamdaman nung masipag na anak? Sabihin niya, kahit naman pala hindi ako magsipag ganun din lang naman pala. So, may encourage ba siya o madi-discourage? Madi-discourage. Sisipag pa ba siya o hindi na? Hindi na. Itong tamad, kahit naman pala tatamad-tamad ako, ang ending pala, pareho rin lang kami na makukuha ni Kuya. Sisipag ba siya o hindi? Lalong hindi. Magbabago ba siya o hindi? Lalong hindi. Magbabago. That is unjust. Injustice po yon, mga kapatid. Sa church po natin, napansin niyo po ba? Church po natin, ang start po ng worship service natin, 10 o'clock. At pagdating po ng 10 o'clock, kay may tao, kay wala, nagsisimula po tayo. Bakit po? Kasi meron mga nag-e-effort na dumating talaga on time. Pag tayo po hindi nagsimula, kahit isang tao lang yan, pag sinabi po natin na, wag muna tayo magsimula kasi antayin pa natin yung iba. 10 o'clock naman tayo, hindi naman nagbabago. Kapag hindi tayo nagsimula, dahil antayin pa natin yung iba, parang sinabi natin doon sa nauna, parusa mo to, ang aga mo aga-aga mong dumating yan, parusa mo. Parang ni-reward natin ngayon yung mga
humabol at sabihin natin na, inantay namin talaga kayo kasi mas importante kayo kaysa dito sa nauna na ito. So susunod na linggo, ito bang nauna, dadating pa ng una? Hindi na. Ino ba mga nahuli, dadating ba ng una? Hindi rin. Kaya tayo mga Pilipino, ganyan. Anong oras ang meeting? 10:00, pero gawin nating 9:30 kunyari. Diba? Kasi alam natin, hindi dumarating on time ang mga Pilipino. So that is also a form of favoritism, a form of injustice as well. So favoritism is not just a mistake, it is breaking the law of God. At panghuli, favoritism is unloving. Yan, ano na yan, matindi na yan. Siyempre, unloving na pinag-uusapan eh. Because it values people for what they have. Unloving, kasi yung tao, akala niya gusto mo siya, pero gusto mo pala siya dahil may napapala ka sa kanya. No? For what you have, for what they have. Kaya pala madikit, kaya pala lapit ng lapit kasi chiching, chiching. Pagka lumalapit pala, merong kapalit. May napapalang pera pala or whatever na benefit na meron. Yan po yung tinatawag natin na user-friendly. Hindi ho yan loving, user-friendly. That is self-interest, not love. Meron lamang pansarili na interest. Meron pong kasabihan na ito, favorite ko po itong kasabihan na ito. Kung gusto niyo po, sulat nyo dyan sa inyong mga hawak na handouts. Love people, use things. Not love things and use people. Ulitin ko yon. Love people, use things. Not use people and love things. Yun po yung tunay na pagmamahal. Also, favoritism is unloving because it ranks people as useful or not. May ranking tayo sa mga tao. Kung siya ba useful or unuseful. Ito, useful to. Friend ko to. Ito, wala akong pakinabang dito. Hindi ko friend ito. Very, very unloving. So, it is not love. It is hypocrisy, actually. Kaya, pag-ingatan po natin yan. Now, how to avoid favoritism? As we close, how to avoid favoritism? See people as God sees them. Na makita po natin na kung paano ang tingin ng Panginoon sa kanila. At pangalawa po, check your motives always. Lagi natin check. Bakit ba friend ko itong friend ko na ito? Tanongin niyo yun, bakit ba friend ko ito? Meron ba ako napapala kasi? Kung wala ka napapala, friend ko pa ba siya? O kaya, maski hindi kayo, isipin niyo yung iba, ba't kaya pine-friend ako nitong taong ito? Meron ba siya napapala sa akin? Pagka hindi niya ako pine-friend, pagka wala siya mapapala, friend pa ba niya ako o hindi niya rin ako papansinin? Very important questions. So mga kapatid, ngayon po umagang ito, ang daming sumisigaw, di ba? Against corruption. Ang daming nagrereklamo tungkol sa corruption sa ating bansa. Corruption dahil sa selfishness, greed, kasakiman. Alam niyo po, favoritism is corruption. Ang favoritism po ay isang pagpapakita ng inner decay or kabulukan. So kung gusto po natin na gumulo ang pamilya, gumulo ang opisina, gumulo ang iglesia, favoritism is the way to go. Pero mga kapatid, let us not corrupt ourselves by playing favorites to other groups or to other people. So tandaan po natin, it is a sin. God does not play favorites. It is unwise, it is unloving, it is unchristian. Kaya nawa po, bilang mga Kristiyano, ulitin ko, magpaka-Kristiyano po tayo. Amen. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa inyo pong pangunguna sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa mga salita mo na inyo pong pinahayag sa amin. Nawa nga po, Panginoon, makita, Panginoon, sa aming pangkaraniwan, praktikal at pang-araw-araw na buhay na lumalakad po kami at ang aming pong tatak bilang mga anak mo ay tunay na nga po, Panginoon, na nararanasan ng mga tao na nakakasalamuha at nakakasalubong namin. Lead us, Lord God, give us wisdom at nawa nga po, Panginoon, pagtagumpayin niyo po kami
Kung meron man po kaming mga issues about favoritism, pagtagumpayin po ninyo kami at kaluguran po nawa ninyo kami. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.